skills na meron tayo. Even dun sa mga taong nakakonect sa atin kung saan nag-open yung mga opportunities. So feeling natin dun ang gagaling yung stability ng buhay natin or yung katatagan ng buhay natin. Pero sabi po kasi sa Deuteronomy 8 verses 18, basahin po natin, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, but He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is by this day." So, yung career po natin o yung trabaho natin, channel siya and blessing siya from God. Yung business natin, tool siya para makasurvive tayo sa pang-araw-araw natin, di ba? And yung skills na binigay sa atin ng Panginoon para magampanan natin yung trabaho natin or ma-continue natin yung business natin, gift siya from God. Tsaka yung mga connections na meron tayo, na connection sa tao, na nagbibigay ng opportunity, it's a gift from God as well. Pero kapag yung confidence natin, ibinigay natin sa Panginoon, not on those people or platforms na binibigay ng Diyos. Kung sa Panginoon natin, parang doon natin siya kinukuha yung confidence, we walk with peace. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Kasi kapag yung mga channel na yun, nag-change or kung lahat ng bagay dito sa mundo nagbago, lagi natin tatandaan na yung source, hindi siya magbabago. So yun ang pwede sa akin share for this morning. Yun na po. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, Diyos sa amin, sa lahat ng oras na nagpasabi, Panginoong Isus, purihin ka. Dakilang ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang nakakila sa mundo. Iyong nagmamahal ng tulad ko. Sumingan mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras
Nariyan para sa amin, Panginoong Isus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Isus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Isus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Isus, maghari ka. Mag-iwan ka sa buhay ko. Mag-iwan ka sa buhay ko. Mag-iwan ka sa buhay ko. Aming Ama. Yan na ng Panginoon ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa atin ni Bishop Edilberto Chan ng Hagonoy Bible Baptist Temple. Naka-on na. Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Nandiyan po ba kayo? Baka yung ibaw sa inyo, kayo po inantok na, ano? Kagigising lang, inantok na kagad, ano po? Alam niyo po, gusto ko sanang umawit, no? Kaya lang, may kaya lang, no? Kaya lang, nung kasing ako ay umaawit sa amin, sa bahay, ano po, kapag pinatutulog ko yung mga anak ko. Ang problema ko ngayon, pag ako'y umawit, baka makatulog po kayo. Kaya wag na lang, ano po? Wag na lang, opo. So, praise the Lord. Thank you very much, Pastor Fred de Guzman, na inimbitahan mo ako rito sa inyong lugar. Ano po, ay kasiyahan ko, kagalakan ko sa aking puso. Ako po ay maging kabahagi sa inyong pananambahan sa umagang ito. Ano po, at nais kong dalhin sa inyo, gaya po ng aming napag-usapan ng inyong pastor, ay gusto niyang ang biyaya ng Diyos ay umapaw sa bawat buhay ng bawat mananampalataya sa iglesyang ito. Amen? Gusto niyo bang pagpalain tayo ng Diyos? Hindi ko po sinasabi na kayo ay maging mayaman. Ano po? Ang pangaral ko ito ay hindi po para kayo ay yumaman, kundi ang nais po namin ay kung paanong pagpalain ng Diyos ang mga buhay po natin. Sapagkat ang Diyos po ay ayaw niya na tayo po ay manatili sa karuhaan. Tama? Sino ho ba rito sa atin na isa kang magulang na mayaman
at gustong-gusto mo at natutuwa ka na yung nakikita mo yung anak ay naghihirap na nasa karuhaan. Of course, wala pong matuwid na magulang na gano'n. Amen? Kung ikaw ay isang magulang na mayaman, of course, gusto mo yung anak mo maging maganda rin ang kanyang kalagayan. Tama po ba? So, ganun din po ang ating Panginoon Diyos sapagkat siya po'y mayaman. Amen? Siya po ay sagana sa lahat ng bagay. Siya po ang naglikha ng langit at ng lupa. Ganun din po ang naisin niya sa bawat isa sa atin. Na gusto niyang makita, maranasan ang bawat mananampalataya na kanyang mga minamahal, na kanyang mga anak, ay ganun din po sila ay makaranas ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Maaari po bang tayong lahat ay magsitayo? Magbukas po tayo ng ating Biblia, ng salita ng Diyos. Please open with me your Bible in the book of Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, beginning in verse 9, hanggang verse 10 po tayo. Proverbs chapter 3, verse 9. Pwede po, kahit sa Tagalog po ninyo buksan. Po. Sige po, buksan nyo po sa Tagalog para po lubos niya ating maunawaan. Ano po? Alright, so ready na po ba tayo? Basahin ko na lang po sa Tagalog. Ano po? Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alisan ay aapawan ng bagong alak. Tingnan din po natin, dito naman po tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 hanggang sa verse 8 po tayo. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsagana sa inyong buhay, upang kayo na maraong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Dahil po sumandaling manalangin, dakilang Diyos na mapagpala, salamat po sa magandang umagang ito, na pinagkalooban niyo po kami, Lord, na muli ng pagkakataon upang iyong mga salita ay aming pong pagbulig-bulayan at pag-aralan. Inilalapit po namin sa inyo, dakilang Diyos, ang aming mga sarili, na kami po inyong patawarin sa aming mga pagkakasala, pagkukulang sa mga bagay, Lord, na aming nagawa, naisip, o maging sa aming mga sinalita. Tulungan niyo po kami kung paano, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan ay siyang aming maranasan. Lord, bless niyo po ang iyong mga salita. Gamitin niyo po ako sa pagpapahayag nito kung paano maunawaan ng bawat isa at magkaroon ng hangarin ng bawat isa, Lord, na makaranas ng iyong pagpapala. Salamat po sa iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay binabalik namin ang dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. You may be seated. Hello po. Good morning muli sa inyo. Ano po? Pwede ba ako makalakad-lakad dito, Pastor? Meron ka bang microphone na pwede kong hawakan? Ano po? Kasi ayaw ko po kayong makatulog. Ano po? Amen. Thank you very much po. Thank you. Alam niyo po mga minamahal, ano po? Nung tayo po yung mga makasalanan pa, ano po? Ang buhay po natin, hindi po tayo kalugod-lugod sa Diyos. Ano po? At dahil yung ating buhay ay hindi kalugod-lugod ng Diyos, ala pong dahilan upang ang bawat isa sa atin ay pagpalain ng Diyos. Ano po? Kaya ang ginagawa po ng tao, na taong makasalanan, ano po, ay gumagawa siya ng kamalian, gumagawa siya ng kasalanan, gumagawa siya ng kasamaan, para siya po ay magkaroon ng mga bagay na kanyang makukuha. Kaya katingnan po ninyo, mga minamahal, marami pong mga taong nabuhay sa kasalanan, nabuhay sa masama. Ang kanilang buhay po, bagamat sila po ay may pera, bagamat meron po silang mga lupain, mga pag-aari sa mundong ito, pero sa totoo lang po, hindi sila nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Tama po ba? Marahil meron po kayong mga kilalang mga taong ganon. Tama? Subalit mga minamahal, alam niyo po,
Ang ating Panginoon Diyos, ayon po sa kanyang mga salita, ano po, dito po sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 9, ang sabi po roon sa verse 7, sige, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tingnan po ninyo, sino po ang iniibig ng Diyos ayon po sa salita na talatang 7? Sino po ang iniibig ng Diyos? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sino po ba yung nagbibigay na masaya? Alright? Mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang chapter na yan, na 2 Corinthians chapter 9, ang kausap po ni Apostle Pablo rito ay walang iba kundi yung mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya na sinasabi ng Biblia, yung pong mga nabubuhay ng matuwid sa Panginoon, yung pong nabubuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, yung pong mga nabubuhay na meron ng kasiguraduhan ng langit, pag sila po ay pumanaw sa mundong ito. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa sigurado na sa langit pupunta ang iyong kaluluwa pag ikaw ay namatay, ang mensahe po ito, hindi ito para sa iyo. Ano po? Kaya tingnan niyo po sa Biblia, ang Biblia po, ang salita ng Diyos, meron para sa mga hindi kumikilala o sumasampalataya o hindi mga anak ng Diyos, at meron din pong salita sa Biblia na ito po ay ukol lamang sa mga Kristiyano. Ano po? Ngayon, kung ikaw po ay sumampalataya na sa Panginoon, nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan, tinanggap mo na si Jesus, kuya, sa iyong puso. Kuya Gardo, akala ko kanina may artista tayong kasama. Kuya Gardo, ano? Kung kinilala mo na si Jesus sa puso mo, sa gusto mo at sa ayaw, babaguhin ka ng Diyos ng buhay mo. At pag binago ng Diyos ang buhay mo, may dahilan para ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat yun po ang plano niya. Hello? Ang plano ng Diyos, hindi po tayo manatili sa kahirapan. Okay? Kundi ang plano ng Diyos, ang bawat isa sa atin, ang ating buhay ay lumago, umunlad, at makaranas ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga po natin mga kapatid, ako po ang sinasabi ko sa mga member natin, sa mga mananampalataya po dun sa Agunoy, kung tatanggapin ninyo at gagawin ninyo ang mga utos ng Diyos patungkol sa pagpapala ng buhay, magbilang kayo kahit 5 taon lang mula sa araw na ito, ang buhay nyo ay hindi na magiging katulad ng nakaraan, kundi makikita nyo, mararanasan nyo ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos, ang siyang mangyayari sa inyong mga buhay. Imagine niyo mga kapatid, niligtas ka ng Diyos para maghirap? Mali po yun. Niligtas ka ba ng Diyos para ikaw ay magdusa? Hindi po. Kundi niligtas ka ng Diyos para baguhin ang buhay mo mula sa kasamaan, mapunta ka sa kabutihan. Alright? Mga kapatid, niligtas tayo ng Diyos mula sa kamalian tungo sa katotohanan. Amen? Kaya minamahal, sa umaga pong ito, kung gusto nyo na kayo ay pagpalain ng Diyos, makinig kayo, tanggapin nyo ang aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang plano ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay buhay na mapalad. Hindi po buhay na malapad. Kaya yung iba, yung buhay nila naging malapad. Ano po? Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, God wants us to live a blessed life. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo ng mapalad na buhay. Kaya kung titingnan po ninyo, meron example dito sa Biblia. Ano po? Yung pinakamahirap na simbahan nung una. Okay? Dahil hindi pa sila naturuan ng giving. Hindi pa sila naturuan ng pagbibigay, ng tamang paraan ng pagbibigay. Ang buhay po nila noon, mga kapatid, dukha sila, mas mahirap pa po sila sa daga, kung tawagin natin, ano po sa ating salita.
Pero mga minamahal, alam niyo ho ba, after na sila po ay natuto ng prinsipyo ng pagbibigay, alam niyo ho ba kung anong nangyari sa mga buhay po nila? Pinagyaman sila ng ating Panginoon Diyos. Parang kami din po niyan noon, ganun kami. Nung kami po ay nagsisimula ng gawain sa Hagonoy, mga kapatid ko minamahal, ano po, makita nyo, sino ba ako? Wala akong trabaho. Kasi full-time ako sa gawain, sa ministry sa church. Meron akong 3 anak. Ano po, nung panahon na yun, 3 pa lang po yung anak ko. Nung ako po ay nagsimula na mag-pastor ng Hagonoy. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ko, ang mahalaga ay sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ko hangarin ako ay yumaman. Ang hangarin ko ay malugod ang Diyos. Sumunod ako, gawin ko ang kanyang kalooban. Alam niyo mga kapatid, ilang taon po nagtiis kami, ilang taon sinubok kami ng Diyos. Okay lang kami, masaya kami. Dumating yung time na manananghalian kami. Ang kakainin po namin, mainit na kanin, pero ang ulam namin ay tuyo. 3 pirasong tuyo. Ang anak ko, 3. 2 kami ng misis ko, saka isang worker. Na po, bali 6 kaming kakain. Ang tuyo po na kakainin namin, 3 piraso. Yun ang tanghalian namin. Sabi ko sa mga anak ko, noon ako ay wala pa sa ministry, hindi pa ako dito sa gawain ito. Ang buhay natin, masarap yung pagkain natin, hindi tayo kumain ng ganito. Pero alam ko, darating yung time na susubukan tayo ng Diyos, susubukin tayo ng Diyos, itetest ng Diyos yung ating pananampalataya. Tiisin natin to, kainin natin to, pero kapag kumain tayo, walang magrereklamo. Kailangan masaya tayo. Mag-pray tayo at tanggapin natin ito. Tandaan ninyo, sa susunod, hindi na tayo kakain ng ganitong pagkain sapagkat tayo ay nakapasa sa exam ng ating Panginoon. You know what happened? Kinain namin yun. Masaya kami. Sabi pa nga nung isa kong anak, yung panganay kong anak, sabi niya, si BJ, sabi niya, o yung sa akin, bigay ko na lang kay Jet. Kasi yung anak namin na yon, yung bunso namin ng panahon na yon, ano yun eh, ang tingin niya sa tuyo, chicken. Kaya, na-brainwash namin, chicken yan, chicken. Kaya, tuwan-tuwa siya. Alam niyo, kumain po kami noon, masaya kami. Walang umiiyak, nagkakantsawan pa kami, nagingitian pa kami. And you know what? We passed the test. Napasado kami. Mula nung araw na yun, mga kapatid, nag-improve na po, nag-grow na, at gumanda na po, sumarap na yung pagkain namin. Later on, mga kapatid, hanggang ngayon po, nakarenting kami, nakabili kami na ng property dun po sa Hagonoy, at kung saan ibinigay ng Diyos yung gawain, yung lugar, na kung saan, mga kapatid, napakaganda po. 1,200 square meter ang binigay ng Diyos sa amin na lupa. Napunta na ata si Pastor doon. Pastor, nadalaw na siya roon. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda po. At alam niyo, ganun din po ang tinuturo ko sa mga membro natin doon. Sabi ko, kung ako ay pinagpala ng Diyos, gusto ko pagpalain din kayo ng Diyos. Kung ako, binless ako ng Diyos, gusto ko i-bless din kayo ng Diyos. Naintindihan po ba natin yon? Kami mga pastor, dapat ang unang pagpapalain ng Diyos. Bakit po? Kasi kami ang unang nakapag-aral, kami ang unang natuto ng pagpapala ng mga aral ng aking Panginoon. Kaya sabi ko po sa mga membro natin doon sa Hagonoy, gayahin nyo ako. Gayahin nyo yung pamilya ko. Kung anong ginagawa namin sa gawain ng Panginoon, maging sa aming pagkakaloob sa Panginoon, gayahin nyo. At magiging katulad nyo din kami. Kung paano kami pinagpala, ganun din kayo pinagpala. Napakahirap yata yung sasabihin mo, bumili kayo nito, nakapagpapalakas ito. Bili niyo itong vitamins na to, nakapagpapataba. Pagkatapos, ikaw naman, nagte-take ka rin, hindi ka naman tumataba. Hello? Di ba? Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa kanila, gayahin nyo kami. Bakit? Kasi totoo nangyari sa aming buhay kung paano kami pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Mahirap sabihin yun, tama? Gumaya kayo sa akin. Bakit? Tumaba ka na ba? Hindi naman tayo parehas eh. Diba? Baka hindi ka naman yata umiinom sa binibenta mo na yan eh.
Di ba? Pero sa amin po, sinasabi ko sa amin yan. Why? Kasi totoong nangyari sa amin yan. Po, ayaw yata ng microphone na maglakad. Kaya po sinasabi ko sa inyo ito, bakit? Kasi totoo pong nangyari sa amin to. Opo, ako, konting testimony lang po sa inyo, pero mamaya-maya po, ano po, unti-unti po ipapasok ko yung mga testimony po, kung paano kami, kung ano po nangyari sa mga buhay po namin. Opo. So mga kapatid, if you want the Lord will bless your life, mangyayari naman po ito. Bakit po? Ano po sabi niya doon sa verse 8? Sige nga, Brad, pagilipat sa verse 8. Okay. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsasagana sa inyo. Meaning, mga kapatid, may kapangyarihan ang Diyos. Tama po ba? May kakayahan ng Diyos na ano? Na yung kanyang biyaya ay magsisagana sa bawat isa sa atin. Ang tanong ito, naranasan mo na ba na magsisagana ang biyaya ng Diyos sa inyo? Hello? Mahina yata, parang hindi pa. Pwede, di ba ba? Alam niyo po mga kapatid, kapag pinag-uusapan ang biyaya ng Diyos, marami po yan. Hindi lang po sa pera. Tama? Kasi ang iba, ang tingin nila, ang blessing, pera. But may blessing ka ba dyan? Ang itukoy pala nun, may pera ka ba dyan? So, ang blessing po mga kapatid, hindi lang sa pera ang pinag-uusapan. Tama? Ang blessing po, physical. Physically. Ano po ba yun? Good health. Tama? O, meron kang magandang kalusugan, may blessing ka. You have blessed of your good health. Okay? So, yung kaisipan mo, maayos ang kaisipan mo, wala ka pang memory gap, at matuwid ang isip mo, blessing yan. Nakapagtatrabaho ka dahil meron kang dulong, blessing sa iyo yan. Hello? Maganda ang pag-aaral mo sa eskwelahan, blessing yan. Amen? Matalino ka sa school, blessing yan. Alright? O, ano pa? O, mga kapatid, ano pa? O, alam niyo po, mga kapatid, spiritual naman po. Kapag sinabing spiritual, kasama dyan yung peace. Mapayapa ang buhay mo, wala kang kaaway. Hello? Wala kang kagalit. Tama po ba yan? O, ibig sabihin, may blessing ka. Alright? Ano pa? Spiritually speaking, mga kapatid, ha? Ikaw ay namumuhay ng matuwid. Ikaw ay nabubuhay ng malinis sa paningin ng Diyos. Lahat ng prayer mo, tinutugon ng Diyos. Blessing sa iyan. Kaya mga kapatid, ang blessing po, hindi lang po financial ang pinag-uusapan. Hindi lamang po material. Pero pwede rin po maging blessing ang pera. Pwede rin po maging blessing ang mga material na mga kagamitan o mga bagay sa mundong ibabaw na ito. Tama po ba? Ngayon, ano po bang blessing ang gusto nyo? Moral, spiritual, physical, o ano pa bang mga blessing ang gusto nyo? Lahat yan. Ano sabi niya? Maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Ano sabi niya? Lahat. Kapag sinabi bang lahat, all? Sana all. Tama? Kapag sinabi pong lahat, walang limitasyon. Tama? Kapag sinabing lahat, lahat mo yan. Okay? Walang pagpipigil na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisagana sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos ay may kakayahan. Bakit? Kasi mayaman siya. Kasi siya po ang naglikha ng langit at ng lupa. Lahat ng pangailangan ng tao sa Kanya po nagmula. Kaya walang imposible. May kakayahan ang ating Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, nabanggit din po ni Pastor, about yung mga politicians na sa susunod, pag tayo pumili, huwag tayong pipili ng mga korap. Huwag tayong pipili ng mga walang kakayahan. Bakit po? Kasi po, sa totoo lang, ang mga politiko, karamihan po sa kanila ay matamis ang kanilang mga labi sa kanilang mga pangako. Pero, sa totoo lang, wala naman silang kakayahan. Tama po ba ako? Pero mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos, lahat ay kaya niyang gawin. Bakit? Kasi kaya niyang gawin. Kapag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, sa palagay niyo po ba, totoo yun? Pwede bang mangyari sa atin?
Kaya bang gawin ng Diyos? Kaya po gawin ng Diyos. Bakit? Kasi may napatunayan na tayo. Sa mga naunang mga mananampalataya, God blessed their life. Tama? Pinagpala ng Diyos ang kanilang mga buhay. Mga kapatid, kung pinagpala ng Diyos ang kanilang buhay, pwede ka rin pagpalain ng Diyos ang buhay mo ngayon. Kaya ako po, mga kapatid, ang pastor ninyo, ang kanyang pamilya, nakita nyo na rin po kung paano nila naranasan, kung paano silang pinagpala ng ating Panginoon Diyos. So ngayon po, nais kong dalhin sa inyo, the promises of blessings in giving. Alam niyo mga kapatid, meron din po mga promises of blessings in soul winning. Tama? Kapag nag-soul winning ka, may pagpapala ka. Why? Because that was the promise of God. Go ye therefore into all the world and preach the gospel. O, di ba? And teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Hindi ko po sinasabi na kapag ikaw'y nag-soul winning, walang blessing. Meron pong blessing sa soul winning. Tama? Meron din pong blessing sa attending of your church attendance. May blessing din po sa pananambahan. Pero mga kapatid, in particular, emphasis of this message is about the blessing or the promises of blessings in giving. Tinanong ko lang po, binuod ko lang. Hindi ko nakukunin yung ibang paksa para tayo pagpalain ng Diyos. Mag-focus na lang muna po tayo dito sa blessings in giving. Pero hindi ko po sinasabi na walang blessing sa ibang bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, may blessing. Tama po ba yan? Pero mga kapatid, in particular, preaching, topic natin sa umagang ito, the promises of blessings in giving. Maliwanag po ba ito? Baka mamaya sabihin nyo, ano ba yun? Hindi ba blessing yung ganito ginawa ko? Umawit ako sa church, hindi ba blessing yun? Blessing po yun. Nag-invite ka ng bisita, nagdala ka dito sa church, blessing yun. Tama? Pero mga kapatid, sa umagang lang ito, pagbigyan niyo po ako, gusto kong ituro sa inyo yung blessings in giving. The promises of God in blessings in giving. So what are these? Ano po ba ito mga blessings? Ano po ba ito mga promises in giving? Okay, promises. Okay, number 1. God promises to provide your needs abundantly. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Sige po, thank you. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Ito po ang sabi rito. Ito po. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Okay? So verse 10, ito po yung utos. Ano po yung verse 9? Okay? Ano po bang utos na yan? Isa-isayin po natin para lubos po natin maunawaan. Ang utos po dito ay parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Kapag sinabi pong parangalin, sa ibang salita po natin, parangalin is respetuhin mo. Galangin mo. Tama po ba? Kilalanin mo. Okay? Ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Paano ba natin to i-apply sa ating buhay? Paano ba natin pararangalin? Paano ba natin gagalangin? Paano ba natin pagkikita yung respeto sa Panginoon sa ating tinatangkilik? By the way, kayo po ba may mga tinatangkilik na? Okay? I mean, na tinatangkilik, meron ka na bang bahay? Okay? Meron ka na bang sasakyan? May lupain ka ba? Alright? May mga anak ka ba? Okay? May asawa ka ba? Ano yan? Lahat-lahat ng mga material na bagay, meron ka ba? May pera ka ba? Lahat ng bagay na yan, kailangan po nating galangin, parangalin, o kilalanin ng Diyos kung anong meron ka. Ibig sabihin, paano ko pararangalin ng Diyos? May lupa ako, paano ko siya pararangalin? Kung maaari, yung lupa mo, ipagamit mo sa Panginoon. Ipagamit mo sa gawain ng Diyos. May sasakyan ako. Paano mo gagalangin ng Diyos sa sasakyan mo? Kailangan yung sasakyan mo,
Paggamit mo rin yan sa gawain ng Panginoon. Lalo na pag-araw ng linggo, kailangan ng mga tao pumunta ng church. Mga kapatiran, walang kakayahan, walang pamasahe. Why don't use your car? Amen? Gamitin mo yung sasakyan mo. Gamitin mo kung anong sasakyan mo. Tricycle man yan, motor man yan, bisikleta man yan. Kung pwede pong gamitin sa gawain ng Panginoon. Pag-akot ng mga tao, gamitin mo yan. At doon mo ngayon, nire-respeto. Doon mo ngayon pinapakita yung pagmamahal mo, yung paggalang mo sa Panginoon kung anong meron ka. Hello? Oh. Buhay mo. Pastor, walang-wala po ako eh. Buhay lang eh. Okay? Sarili ko lang, meron lang ako, sarili ko eh. Oh, anong meron ka sa sarili mo? E di bigay mo sa Panginoon yung sarili mo. Tama? Oh. Alam niyo po, ang buhay natin, ang hininga natin, galing sa Diyos. So, paano natin pararangalin ang Diyos sa buhay natin? Give yourself to the Lord. At yan po ang ginawa ng simbahan ng Macedonia. Bago sila nagbigay ng pera sa Panginoon, bago sila nagbigay ng kanilang panahon sa Panginoon, binigay muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Kaya kung ikaw man, wala kang may huhulog na offering dito, hello? Di ba? Walang problema doon. Wala kang pera eh. Wala kang iuhulog. Wala kang pera eh. Wala kang tinanggap. Wala kang iuhulog. Ano pwede mong ibigay sa Panginoon? I-offer mo sa Panginoon yung sarili mo. Kaya sabi mo, Lord, gusto kong ibigay sa iyo ang sarili ko. Okay? Kaya ako po, ganun din po ang ginawa ko noon eh. Sabi ko sa Panginoon, ako po'y kumilala sa Panginoon. 11 years old, 12 years old, tinatanong ko na yung sarili ko eh. Hindi pa ako baptist noon, katoliko ako noong time na yon. Sabi ko, pag namatay ako, paano ko masisiguradong sa langit ako pupunta? But pag-ibawasan mo ng base para hindi nag-ano, kumakamo. Sabi ko, paano kaya ako makapupunta ng langit pag ako'y namatay? Alam niyo po, tanong ko, sagot ko, mali. Wala, parang po akong alam. Bakit? Kasi, hindi ko alam eh. Walang tinuturo ang sarili ko eh. Wala akong alam sa Biblia. Pero alam niyo mga kapatid, dumating yung time, every night, matutulog ako, takot ako matulog. Bakit? Kuya, siyempre, pag namatay ka, alam mo, sa langit ka pupunta, matutulog ka pa ba? Pag pinikit mo yung mata mo, wala ka na alam. Baka pag gising mo, hindi ka na magising, nasa impyerno ka na. Takot ako. Okay? So dumating po sa time sa buhay ko na yon, yun ang tanong ko. Ngayon ang ginawa ko bilang bata, kabataan, elementary po ako noon, sabi ko, gusto ko pumunta sa simbahan, sa Catholic. Nakita ko yung mga kaklase namin, nagpupunta sa simbahan every Saturday. Nag-join ako sa kanila. Although mahihain ako, sige. Tinuruan po kami ng matanda roon na magrosaryo. Ayan, sige, sabi ko, magrosaryo para maging malapit ako sa Panginoon Diyos. Sa akala ko, sa pag-rosaryo ko, makapupunta na ako ng langit. Pero nabubuhay pa rin ako sa masama. Nabubuhay pa rin ako sa mali. Alright? Alam niyo po mga kapatid, takot pa rin akong matulog, wala pa rin akong kapayapaan. Bakit? Dahil anytime maaring mawala sa akin ang buhay ko. Sigurado, hindi sa langit ang punta ko, kundi sa impyerno. Ngayon, dumating po yung edad ko na nag-graduate ako ng high school. I'm sorry. Noong ako po yung nag-aaral ng high school, alam niyo po ba, nakausap ko yung madre. Nagkaroon kami ng pagkakataon, nakausap ko yung madre. Although mahihain ako, malakas ang loob ko na magtanong sa kanya, bakit? Eh kasi pag namatay ako, impyerno ang punta ko eh. Alam mo, Brad, tinanong ko yung madre, sabi ko sa kanya, Mother, paano po ba malalaman nating mga tao na habang buhay pa tayo, alam na nating sa langit tayo pupunta? Ano sagot niya? Walang makakaalam niyan. Malalaman lang natin yan pagpatay na tayo. Ikaw ba, papayag ka? Napagpatay ka na, malalaman mo nasa impyerno ka na. Eh paano ka ba makakalis sa impyerno? Eh wala naman pong exit sa impyerno. Puro papasok lang, walang labasan yan. Alright? So mga kapatid, lalo po akong natakot, lalo po akong nangamba. O ngayon, nung high school na ako, nag-aral ako sa isang Christian na Catholic school. Ano po? Alam niyo ba, may pari doon, required kami every Sunday, nag-aaten ng mass at nagpapapirma sa kanya. Nilapitan ko po yung pari nung ako po nagpapapirma, pero bago ko nagpapirma, nagtanong muna ako sa kanya, Father, sabi ko, paano ko masisigurado na habang buhay pa ako, alam ko na sa langit ako pupunta pag ako'y namatay?
Sabi niya, hindi natin malalaman yan. Malalaman na lang natin yan pag namatay na tayo. Father, sabi ko, mahirap po yata yan. Walang kasiguraduhan ng langit. Ano pa lang ako nun, ha? Nasa 15 years old po ako nun. Alam niyo mga kapatid, nung nag-graduate na ako ng high school, yung ate ko Baptist na pala. Doon kasi pangalan ko sa amin, bahay eh. Doon. Sama ka sa akin sa church namin. Ano yun? Baptist? Ay, hindi, Katoliko ko eh. Pinagdidepensa ko pa yung pagiging Katoliko ko eh. Naunang reliyon ng Katoliko sa Pilipinas. Oo, sabi niya, nauna na nga ang Katoliko, pero sabi niya, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, salita ng Diyos. Alam ko, marami kang tanong. Attend ka ng Baptist. Ano man tanong mo, kaya nilang sagutin sa iyo sa pamamagitan ng Biblia. Alam niyo, Kuya Cardo, nagpunta ako ron. Oh, dahil gusto ko lang pumalaman, paano ko masisigurado na habang buhay ako, masisigurado ko ng langit pupunta ang aking kaluluwa. Nag-attend ako dun sa simbahan, nag-preach pa nga, Amerikano eh. Hindi ko nga naintindihan yung gaano yung preaching niya kasi English eh. Hindi naman ako English speaking, hindi naman ako marunong mag-English nung panahon na yun. Kasi kagagraduate ko lang ng elementary, high school. At yung pag-aaral ka sa high school, alam mo naman, makatapos lang. Di ba? Oh. Alam niyo ba nangyari? Oh. Nung nag-attend ako doon, after namin mag-preach yung pastor na Amerikano, tinawag ako, Bert, lapit ka sa harap kung gusto mong kilalanin si Jesus. Lapit naman ako. Tanggapin mo si Jesus, mag-pray ka. Sabi niya, nag-pray ako, Our Father. Pagkatapos ko nag-pray ng Our Father, tinapik niya ako, Bert, halika, may isi-share lang ako sa iyo ng salita ng Diyos. Okay. Nung sinare na po sa akin ng salita ng Diyos, ang tanong niya sa akin, Bert, kung sakaling dumating sa iyo ang kamatayan ngayon, Kuya Gardo, Kuya, kung darating sa inyo ang kamatayan sa umagang ito, sigurado na ba kayong sa langit pupunta? Alam niyo ang sagot ko, hindi ko alam. Ikaw ba alam mo? Kasi yung pare, nakausap ko na eh. Yung madre, nakausap ko na eh. Tinanong ko na. Hindi rin daw nila alam. Wala daw nakakasigurado niyan. Pag namatay na lang daw natin, doon na lang daw natin malalaman kung nasa langit o impyerno tayo. Ikaw ba? Alam mo? Sabi ko sa kanya, kayo po alam nyo? Hindi. Alright. Alam niyo po ba? Hindi niya ako sinagot na oo. Hindi niya ako sinagot na hindi. Ipinakita niya sa akin ang salita ng Diyos. Anong pinakita niya sa salita ng Diyos? Ako yung makasalanan. Tayong lahat yung makasalanan. Naniniwala po ba kayo ron? Dahil ang tao yung makasalanan, pag namatay ang taong na makasalanan, ang punta niyan, hindi sa langit, impyerno. Kasi makasalanan ka eh. Okay? Ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit si Adan at ang Diyos ay nahiwalay. Yan ang dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay mula sa Diyos. Kasalanan. Ngayon, ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Kaya kapag ang tao namatay ng makasalanan, 100% impyerno yan. Apo. Kaya kung sino man sa inyo rito, hindi nyo pa alam kung saan patutungo ang iyong kaluluwa pag kayo namatay. Kung kayo po ay makasalanan, hindi ko kayo nahatulan. Ang sabi po ng Biblia, ang kamatayan ay dagat-dagatang apoy. Ang kabayaran nito sa ating mga kasalanan. Subalit ang Diyos, mapag-ibig ang Diyos Ama eh. Kaya binigay niya si Jesus Christ. Kailangan merong magbayad. Kailangan merong mamatay. Ikaw ba kuya, kaya mo bang magpakamatay para sa mga pamilya mo para mapunta sila ng langit? Mahirap yan, kuya, di ba? Oh. Pero ang Diyos, binigay niya si Jesus. Si Jesus, ang Diyos ang unang nagbigay. Tingnan nyo ha, ang Diyos, the first giver is God. Ang unang giver, mapagbigay, ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang ibinigay niya, yung best gift niya. Yung kaisa-isa niyang anak. At dahil po doon, mga kapatid, ang lahat ng tao na nagtiwala, sumampalataya kay Jesus, nagkaroon ng masagana, maunlad na buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw, kikilalanin mo si Jesus, hindi dahil sa relihiyon, kundi kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Pag dumating ang iyong kamatayan, masasabi niyong tama yung sinabi ko sa inyo sa umagang ito. Tandaan niyo po ang petsa ngayon. Ano po ba petsa ngayon? December 14, 2025. Ngayon kayo gagawa ng desisyon. Kaya ano sabi ng Bible? Ngayon, ang oras ng pagtanggap. Ngayon, ang oras ng inyong kaligtasan. Kaya mga minamahal, sa oras na ito,
kung meron po rito sa inyo na hindi pa sigurado sa langit patutungo yung kaluluwa, ngayon na kayo gumawa ng pagtanggap. Ngayon na kayo gumawa ng pagpasya. Bakit? Sapagkat hindi natin alam bukas. O baka mamaya lang, pag iwahiwalay natin dito, uning ka na. Hindi ko alam kung sino sasalubong sa'yo. Ha? Yung anghel bang patungo sa impyerno o yung anghel patungo sa langit? Sana, yung anghel patungo sa langit. Siyang sasalubong sa atin. Amen? Ngayon, dumako po tayo. Patuloy tayo sa salita ng Diyos. Ating pinag-uusapan. Alright. So, the promise of God now sa atin, bawat isa sa atin, ano po? Ay yung i-provide yung needs natin abundantly. Okay? Yung utos ng Diyos, parangalin mo. Respetuhin mo ang Diyos. Ngayon, kapag nirespeto mo ang Diyos sa magitan ng mga bagay na kung anong meron ka, ano ang balik ng Diyos? Verse 10. Anong balik ng Diyos? Okay, tingnan po ninyo. Anong balik ng Diyos? Verse 10. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Halimbawa, yung bangko de oro mo. Meron kang bangko. Di ba? Nakadeposit yung pera mo doon. Nag-withdraw ka. Tapos, ibinigay mo, nirespeto mo ang Diyos, nagbigay ka ng tithes mo, nagbigay ka ng offering mo, nagbigay ka ng first fruits mo, nagbigay ka ng mission mo, nagbigay ka ng sacrificial mo. Kapatid, ano sabi ng Bible? Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Ibig sabihin, hindi ka mawawalan, kundi magkakaroon ka pa. Sino po nagsabi niyan? Ang salita ng ating Panginoon Diyos. Maliwanag po ba? Hindi lang ako ang nagsasabi niyan, kundi binabasa ko lang kung ano sinasabi ng Biblia dahil yan po ang katotohanan na nangyari sa aking buhay at sa aking mga anak. Mga kapatid ko minamahal, kung gusto nyo, yung yaman nyo hindi mabawasan, magbigay kayo sa Panginoon. Hindi magmasama ang magbigay sa mga tao. Pero mga kapatid, idaan nyo po sa offering. Diba? Meron kayo dito sa church. Kami po, ito yung practice namin, ha? Alam ba, meron akong gustong bigyan dito mga kapatiran. Dinadaan po namin yan sa offering. Kasi ang glory ng Panginoon sa simbahan. Ang kalulatian ng Diyos sa simbahan. Hello po? Amen po ba? Alam ba, meron akong gustong bigyan sa inyo dito. Dadaan ko sa offering. Kailangan ng Diyos muna para alam ko. Tama? And then, yung accounting na po natin, siya po mag-aabot doon sa tao na pagbibigyan. Para hindi nabanggitin yung pangalan mo. Kasi, pag ikaw, okay, halimbawa ako, binigyan kita. Ano mangyayari ngayon? Ang utang na loob niya, kanino? Sa akin. Sino na itataas ngayon? Ako. Ang bait ni pastor, di ba? Pero mga kapatid, kung ang church ang nagbibigay sa kanya, sino ang isasabihin niya ngayon? Yung church. Ang glory ng Panginoon nasaan? Sa simbahan. Sino na itataas ngayon? Ang church. Hello? Ang utang na loob niya nasaan? Sa church. Sino ba ang head ng church? Ang Diyos. Hello? Kaya po sa loob ng simbahan, wala ritong naitataas na tao. Kundi sino? Ang Panginoon. Bakit? Kasi sa church. Pasensya na po kayo, ha? Ako po yung malikot. Yan yung camera na. Dapat moving camera tayo, ha? Pasensya na po, ha? Para hindi po kayo mainit. Kaya po ako naglalakad. Ano po? Kasi ayaw ko kayong natutulog. Ano po? Opo. Kasi po kapag ako nagkikwento na nakaganito lang, aantukin kayo. Maniwala kayo. Mukha pa namang, ang sarap pa naman dito sa inyo, malamig na. Ano po? Kapag malamig, masarap matulog. Amen? Oo. Pero alam nyo, mga kapatid, apakaganda po, ano? Kung saan bigyan natin ng sigla, buhay yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. That's why, mga kapatid, I preach this sa inyo. God promises to provide your needs abundantly. Yan. Ipoprovide ng Diyos yung lahat ng iyong pangangailangan ng mayroong kasaganaan. Kaya kapatid, kapag ikay nagbigay, hindi totoo na kapag ikay nagbigay, mawawalan ka. Kundi kapag nagbigay ka, ay magkakaroon ka pa. Mamaya po later on, i-explain po sa inyo. Marami pa po tayong mga verse na pag-uusapan. So number 2, this is the second promise. Okay, God promise po. Ano po? Malakay chapter 3, verse 10, 11. Okay? Malakay chapter 3. Okay. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Kapag sinabi pong kamalig, yan po yung church sa panahon natin ngayon. Ano po? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mahukbo,
kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Okay, tingnan po ninyo, ano po yung utos? Verse 10, balikan mo nga dun sa unang bahagi. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Di ba? So alam niyo po ba mga kapatid, sa pagbibigay pa lang natin ng tithes, okay? Nagbigay ka ng tithes. Ano po ba yung tithes? Ano po ba yung ikasampung bahagi? Halimbawa, sa loob ng isang linggo, nagtrabaho ka. Kumita ka ng 1,000. Magkano po ba ang tithes sa 1,000? Kapag sinabing tithes, o ikasampung bahagi, 10% po yun. Any income na nakuha mo, 10% po nun. Halimbawa, 1,000. O yung 10% ng 1,000, magkano po? Magkano ba? 100 pesos. Tama po kayo, 100 pesos. So, tithes pa lang po yun. Tama? Kailangan po, tatayo ka mamaya dyan. Pag nag-offering na tayo, yuhulog mo rito yung tithes mo. Tama? Okay. Yuhulog mo. Yung 10%, i-tithes mo. Ngayon, naibigay mo yung 10% mo, ano sabi niya? Anong dahilan? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ano pong bahay ang tinutukoy ng Diyos? Church. Okay? At ano sabi niya? Ano pong hamon niya? Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sino nagsabi? Panginoon. Diba? Sino nagsabi? Panginoon, hindi po ako. Binabasa ko lang po ang salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Okay. Ano sabi niya? Subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito. Bakit tinahamon tayo ng Diyos na sinasabing, subukin niyo ako? Bakit? Kasi kaya niya. Hello? Hindi yung sabi niya, huwag mo akong susubukan. Bakit? Kasi hindi naman kita kaya. Hindi naman kita lalabanan eh. Pero bakit sabi niya, subukan mo ako. Sige, subukan mo ako. Why? Kasi alam niya na kaya niya. Gaya po ng binasa natin kanina. Tama? Ano yung binasa natin kanina? Ang Diyos ay mayroong kakayahan. Hello? Amen? Kaya sabi niya, subukan niyo ako. Ngayon, sa bagay nito, sabi ng Panginoon, okay, tuloy natin. Ano pong blessing ang mangyayari sa atin? Ano yung promise niya? Ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit. Imagine mo, nagbigay ka pala ng 10% mo. Bubuksan na ng Diyos yung bintana ng langit. Dungawan ng langit, yung bintana po sa langit. At ano? Yuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. 10% pa lang yan, ha? Tithes pa lang yan. Bakit? Kasi ginalang mo ang Diyos sa iyong tinangkilik. Binigay mo yung 10% na para sa Kanya. Kaya po mga kapatid ko minamahal, whatever you gain for this week, for the whole week, or month, or 15 days, hindi po sa inyo lahat yan. Yung 10%, respetuhin mo ang Diyos, ihulog mo rito. At ganti ng Diyos sa iyo ay more blessings. Bakit? Hindi na raw sasapat sa silid mo eh. Yung ibibigay na pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga kapatid, kapag ikaw ay nagbigay, hindi totoong mawawalan ka, kundi higit na magkakaroon ka pa ng marami. Tama? Hindi ibig sabihin nagbigay ka sa Panginoon, naubusan ka, mababawasan ka. Hindi po. Lalong higit na magkakaroon ka pa ng marami pa. Alright? Number 3. Tignan natin. Hebrews chapter 13 and verse 16. Sige po. Datapwat, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Ano po ang huwag kakalimutan natin? Pagilakas po. Ang paggawa ng mabuti at pag-abuloy. Ano po yung pag-abuloy? Yung paghulog ng ating mga offerings. Tama? Okay, huwag daw po natin kakalimutan. Okay? Sino ba nakakalimot minsan? Di ba minsan nangyayari yan? Ay, nakalimutan ko nag-offering kanina. Nakalimutan ko maghulog ng tithes ko kanina. Nakalimutan ko. Kapag nangyari po yan minsan, sa totoo lang, hindi ka napapakali. Tama? Gusto mo, makabalik na ako. Balik na ako dun sa church, hulog ko kasi baka mapasa akin yung sumpa eh, no? Totoo yun, natatakot tayo. Kaya ano po ginagawa natin? Babalik tayo. Kaya, Pastor, mag-send na lang po ako. Ma'am, mag-send na lang po ako ng GCash. Bank transfer na lang po ako kasi nakalimutan ko, hindi ko nahulog. Sorry po. Di ba? Ginagawa natin minsan yan. Bakit? Kasi natatakot tayong makalimutan natin ang pag-abuloy. Okay. Bakit?
Bakit daw hindi dapat natin kalimutan? Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Imagine ninyo, kapatid, gaya po ng sinabi natin kanina, yung binasa natin na salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 9. Tama? Ano sabi rito, mga kapatid? Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So, mga kapatid, kapag ikaw po ay nag-o-offering ka, ano man yan, sacrificial man yan, mission offering man yan, tithes man yan, love offering man yan, nakapagbibigay po ng kaluguran sa Diyos yan. Natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos. Kaya sabi doon, ano sabi yung kanina? God loveth a cheerful giver. Ang Diyos ay nagagalak siya, nalulugod siya. Minamahal niya yung nagbibigay. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay ng masaya sa puso mo, kapatid, walang dahilan para hindi kayo blessed ng Diyos. Ako nga kapag yung mga anak ko, natuwa ako sa kanila. Di ba? Iba yun eh. Di ba? Ibang klase yung pag natuwa ka sa anak mo. Mga kapatid, gagantihan ko nga ito. Di ba? Bibigyan ko din nga siya. Bakit? Kasi natuwa ka eh. Kasi nalugod ka. Masaya ka dun sa ginawa niya para sa'yo. At gusto mo rin makaganti, makabalik sa kanya. Madoblehan mo yung kanyang ginawa sa kabutihan sa iyo. Ang Diyos pa kaya? Hello? Isipin mo, ang hirap lang ng buhay mo, pero nagawa mo magsakripisyo. Ang hirap lang ng buhay mo, pero naging tapat ka sa Panginoon. Ang hirap lang ng buhay mo, pero naging totoo ka sa Panginoon pagdating sa pagbibigay. Hindi kaya malulugod ang Diyos sa iyo noon? Hindi kaya matutuwa? Hindi ka kaya gagantihan ng Diyos? Sabi ng Diyos lubos siyang nalulugod sa bawat isa sa atin. Pag ganon ang ginagawa po natin. Okay? God promises that sacrificial giving pleases Him. Kaya kapag nagbigay ka, nagsakripisyo ka, nalulugod ang Diyos sa iyo. Right? So alam niyo mga kapatid, shortcut ko na lang to kasi oras na po tayo. Okay. Number 4. Pero sandali lang po tayo. Pang-apat na po ito. Okay. Ano po? Number 4. God promises to give grace and abundance. Sige po, pag-ibalikan po natin yung verse natin kanina, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 hanggang 8. Okay. Alam niyo po dito mga kapatid, meron naman po tayo makikita rito, principle. Ano po? Prinsipyo sa pagbibigay. Ano po yan? Ito po ang sinasabi. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Okay, mga kapatid, tingnan po ninyo. Dito po makikita natin yung prinsipyo. Na ito po ay nanilintulad sa isang magsasaka. Kapag ikaw ay nagtanim ng kakaunti, ano aanihin mo? Kakaunti din. Kapag nagtanim ka ng marami, anong aanihin mo? Marami din ang aanihin mo. So, ganun din po. Kung kakaunti ang iyong ibinibigay sa Panginoon, ang balik sa inyo ay kakaunti din. Pero kapag marami tayong ibinibigay sa Panginoon sa gawain niya, mas marami tayong aanihin o tatanggapin mula sa Panginoon. Why? Because God is just. Matuwid ang Diyos Justisya siya Pantas po siya. Pantay ang tingin niya sa bawat isa sa atin. Hindi siya tumitingin kung sino mayaman, hindi siya tumitingin kung sino mahirap, kundi ang tingin niya po sa atin ay pantay-pantay lamang. Ang kanya meron po siyang sariling panukat at mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong panukat ang ginagamit ng Diyos. Kaya kapag sinabi niya, nakita niya bawat isa sa atin, mga kapatid, kung gaano karami ang iyong binigay, ganyan din karami ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Kung gaano kakaunti ang ibinigay mo, ganun din po ang kakaunti ang binabalik ng Diyos sa atin. Kaya tingnan po ninyo yung verse 7. Sige po, verse 7. Ano pa sabi riyan? Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag dapat mabigat sa loob. Kaya kapag nagbigay ka sa Panginoon, alam ng Diyos yan Kung masaya ka, o mabigat, o napilitan ka lang. Hello po. Alam niyo sa atin, ako, yung mga anak ko, kilala ko bawat anak ko Ano po? Pero sa biyaya ng Diyos, walang mabigat sa loob nila kapag sila nagbibigay sa akin, lalo na pag birthday ko. Walang mahirap sa kanilang magbigay. Pero kapatid, alam ng Diyos, ang bawat isa sa atin,
kung napipilitan lang tayo. Why? Kasi ang God po natin is a heart reader siya. Ang laman ng puso mo, nakikita ng Diyos yan. Nababasa ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan, kung mareklamo ka, nagbibigay ka, nagre-reklamo ka. Alam ng Diyos kung nagbibigay ka, pagitang tao lang. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung nagbibigay ka, na talagang ikaw kasi baka naman ako makarinig na naman ng preaching Mga kapatid, gusto mo magpasikat, kaya ka nagbibigay, nagpapaimbabaw. Alam po ng Diyos yan Pero mga kapatid, eto yan. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. O dahil, sabi mo nyo kasi, Pastor, pag nagbigay ako, tatanggap din ako yung palang motibo mo Di ba? Ang dapat na maging motibo natin, bakit tayo magbibigay, hindi dahil para pagpalain tayo, kundi dahil gusto ko malugod ang Diyos sa aking gagawin. Amen? Hindi ka magbibigay dahil yung return. Sa gusto mo sa hindi, pag nagbigay ka na matuwid ng tama sa paningin ng Diyos, automatic yan. Bibigyan ka, babalikan ka ng Diyos. Pero kung ilang ang magiging motibo mo, mali po yun. Dapat ang motibo mo, gusto kong pasayahin ng Diyos. Gusto kong malugod ang Diyos sa akin. Kaya ako'y magbibigay ng masaya sa Kanya. Hello? Alam ng Diyos yan. Amen? Kaya kapag nagbigay ka rito, nagsakripisyo ka rito sa Panginoon, nagbigay ka, alam ng Diyos po yun. Kung tama ang motibo mo. Pag ang motibo mo, gusto mo lang na magkaroon ng balik, mali. Kaya maraming nagbibigay sa atin, hindi tayo nakakaranas ng pagbabalik. Hello po? Kaya yung iba sasabihin, hindi naman totoo yung giving na yan Hindi naman totoo yung tithing na yan Hindi naman tama yung love offering na yan. Hindi naman totoo yung mission offering na yan Bakit? Kasi walang return na nakakaranas yung tao. Bakit? Kasi ginagawa niya ito ng kaipokritahan lang. Ginagawa niya ito nang hindi masaya sa kanyang puso. Ginagawa niya ito dahil mabigat lamang sa loob niya, gusto lang niya magpasikat sa atin. Na para bagang generous siya. Pero totoo niyan, pagdating nila sa bahay, nagtatalo sila ng mag-asawa. So mga kapatid, tingnan po ninyo, dapat tama ang motibo natin pag nagbibigay. Para itong verse nito, maging makatotohanan sa atin. Tama po ba yan? Okay, tingnan pa ninyo, mga kapatid. Okay, number 5. Okay, ito po, number 5 natin. God promises to meet all your needs. Okay? Philippians chapter 4. Sige po, doon na po tayo sa verse 19. Ito po. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Alam niyo po itong verse na ito? Ano po? Ito po ay patungkol po sa pagsuporta sa mga misyonaryo. Ito po yun. Pagsuporta sa misyonaryo, pagbibigay sa pastor. Si Apostol Pablo, ano po, nakaranas po siya ng pagtanggap sa mga taga-Pilipos. Mga mananampalataya, simbahan sa Pilipos or Philippians churches, mga kapatid, believers. Ano po? Ito po mga Philippian churches nito, bunga po niya yan. Ibig sabihin, siya po ang nakapagdala sa Panginoon sa kanila. Ano po? Siya po yung unang ginamit ng Diyos para magbahagi ng salita ng Diyos, kumilala sa Panginoon. At dumating yung time, mga kapatid, si Apostle Paul po ay nag-missionary po siya, nagpunta po siya sa iba't ibang lugar. At ito po mga Philippian church na ito, mga kapatid, ay patuloy po na sila ay nagpapadala ng pangangailangan ni Apostol Pablo para po sa paglawak po ng gawain ng ministeryo ng Panginoon. At dahil po doon, mga kapatid, wala naman pong perang para ibalik si Apostol Pablo sa pagganti sa kanila, kundi ang gumaganti po sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi niya, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. Mga kapatid, wala siyang ibang pangako, kundi ang pangako niya ay ang salita ng ating Panginoon. Wala siyang ibang pangako, kundi ang sinasabi ng Diyos, yun ang kanyang pwedeng sabihin lamang na ang Diyos ang may kakayahan na gumanti sa kanila. Kaya ang pangako ng Diyos sa kanila, ang bawat kailangan nyo, sabi niya, pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo. Ayon sa kanyang mga kayamanan.
Mga kapatid ko minamahal, mayaman po ang Diyos natin. Walang sino mang tao na makapapantay sa kayamanan ng ating Panginoon Diyos. Wala man po sa kalingkingan ang yaman natin sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat sa Kanya ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sa Kanya lahat nagmula ang lahat ng bagay kung anong mayroong ka. Kung may bahay ka, sa Diyos po nanggaling yan. Kung may lupa ka, sa Diyos po nanggaling yan. Kung may pamilya ka, sa Diyos po nanggaling yan. Kung katalinuhan ka, may katalinuhan ka, sa Diyos po nanggaling yan. Lahat ng bagay, kung anong meron po rito sa mundo, sa Diyos po nagmula yan. Kaya kapatid ko minamahal, kung anong kailangan mo, pwedeng ibalik ng Diyos sa yan kung matututo kang magbigay sa pastor nyo. Kung matututo kayo magbigay, sumuporta sa mga misyonaryo na nangangaral sa iba't ibang mga lugar. Imagine nyo, nakakatuwa ang church nyo. Meron kayong mga misyonaryo, meron kayong mga churches, missions, mga kapatid, na sinusuportahan. Ang nakalulungkot, baka hindi ka pa, kahit piso man, hindi ka pa naging kabahagi. Baka kahit piso man, hindi ka pa nakapagbigay. Hello? May mission offering po kayo, mga kapatid. Kung wala ka mang nakikita, magtanong kayo sa pastor. Sabihin nyo, pastor, paano po ba magbigay sa mission offering? Hello? Kami po, tinuruan ko yung mga members natin doon. Paano ba tayo magbigay ng mission offering? Ano po? Magkano ba ang gusto mong ibigay sa loob ng isang buwan? Sabi niya, pastor, pwede bang 100 pesos isang buwan para makapag-support ng mga missionary? Pwede. O para hindi ka mahirapan, ganito gawin mo. I-divide mo yung 100 sa 4 na linggo. So every Sunday, dapat magbigay ka ng 25 pesos. O, hindi mabigat sa yan. Ngayon, kami po, meron kaming listahan. Ewan ko sa inyo dito, hindi ko pa ako kasi nakita, pasensya na po. So, meron kaming listahan, mission offering. Isulat mo doon, 25 pesos. Di ba? O yun. Tapos, iulog mo rito, lagay mo yung pangalan mo para alam ng pastor, alam ng record natin. Mga kapatid, na i-record. Kasi kami doon, ang bawat isa, may record kami. Sa loob ng isang taon, alam ko, makikita ko kung magkano ang ibinigay ko sa loob ng isang taon. Anong dahilan? Para ba may pagyabang ako? Hindi po. Para lalo akong mahamon, makita ko sa aking buhay kung paano ko pinagkatiwalaan ng Diyos, kung paano ko pinagpala ng Diyos sa loob ng isang taon. Imagine po ninyo, kung tapat ka sa pagbibigay ng tithes mo every Sunday, every service, at nakarecord yan, nakita mo yung record mo, makikita mo yan, yan ang kabuuan na pera na tinanggap mo sa loob ng isang taon. Halimbawa, nakapag-tithes ka ng 100,000 sa loob ng isang taon. Anong ibig sabihin nun? Nakatanggap ka ng 1,000,000 sa loob ng isang taon. Hindi ka ba matutuwa nun? Hindi ka ba lalo ma-encourage ngayon sa Panginoon? Kaya sasabihin mo, Lord, salamat ha! Kasi nakahawak na pala ako ng 1,000,000. Kaya lang tingi-tingi. Okay na rin yun, di ba? At least, naranasan mo na pagkatiwalaan ka ng Diyos ng ganong kalaking salapi para sa pangailangan ng iyong pamilya. Hello po, di ba? Kaya lalo pa, sasabihin mo, sige, noong nakaraang taon, 2024, 1 million na pala yung tinanggap ko. Ito kaya 2025 nito, magkano kaya ang tinanggap ko sa Panginoon? Di ba? O lumampasan naman sa 1 milyon ang tinanggap mo. Dahil lampas mo ng 100,000 ang yun na i-tithes. Makikita mo ngayon, yung giving mo, tumataas. Bakit? Ibig sabihin, tumataas ang tiwala ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Nakikita mo yung pinagpapala ka ng Diyos. Di ba? Ngayon, kung nakikita mo, bakit noon? Ang taas ng ibinigay ko. Bakit ngayon? Ang kukunti. Ibig sabihin, yung pagpapala ng Diyos, unti-unting nawawala. O magiging alerto ka ngayon. Tama? Lalo ka ngayon magiging matapat sa Panginoon. Lalo ka pa maglilingkod sa Panginoon. Para ano? Para yung blessing na meron ka, lalo pang umangat, lumagi na lumagi, taon-taon. Namomonitor mo kung paano kalaki yung financial blessing na ibinibigay ng Diyos sa iyo para pagkatiwalaan ka. Amen? Maliwanag po ba sa inyo yun? Kaya mga kapatid, napakalaga po sa atin yung record na ganoon eh. Diba? Hindi po para may pagyayabang ka, hindi. Kundi para makita mo kung gaano katotoo ang sinasabi ng Diyos na kaya kanyang pagpalain. Lord. At kung paano katotoo ng Diyos ay kaya kang
Gawing pagkatiwalaan sa anumang meron siya para sa iyo. Imagine na lang natin, mga kapatid. Alam nyo, marami pong dahilan ng Diyos para ang bawat isa sa atin ay pagpalain ng Panginoon. God is able to meet all your needs, to provide all your needs. Bakit, mga kapatid? Kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, tapat ka nagbibigay sa pangailangan ng gawain ng Panginoon, hindi kailanman, hindi ka magkukulang. Noon po, mga kapatid, magbe-birthday yung mga anak ko. Nung mga ano pa kami, nung baguhan pa lang ko kami sa gawain. Siyempre, nakikita mo yung ibang pamilya, di ba? Pag nagbe-birthday yung mga anak, 10 dinadala. Pupunta sila, kakain sila sa Jollibee, sa McDonald's. Hindi po namin magawa-gawa yun noon. Bakit po, mga kapatid? Kasi under trial pa kami eh. Tinetest pa kami ng Diyos eh. Hinuhubog pa kami ng Diyos eh. Pinagtitibayan pa ng Diyos yung aming pananampalataya eh. Di ba? O, katulad din po ng bawat isa sa inyo. Ngayon, mahirap pa ang kalagayan ninyo. Kasi po, nasa testing pa lang kayo. Nasa trials pa lang kayo. Pero kapag nalampasan nyo na po yung trials sa buhay nyo, mararanasan nyo na po yung blessing ng Diyos sa buhay nyo. Kaya nung pong time na yon, mga kapatid, sabi ko, darating din yung time. Panahon, sige, tiis-tiis lang tayo. Mga elementary, high school, wala celebration ng birthday nila. Mga kapatid, nung nag-college sila, wala pa ho. Kasi, trial pa yan eh. Panahon pa na pagsubok ng Diyos sa inyo yun eh. Pero alam niyo mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, magaan na po. Ang mga fast food chain na yan, dinadaan-daanan na lang namin yan. Sabihin, hindi naman sa paggayayabang po, na ano na lang tayo, yung bang nauumay na tayo kung minsan. Bakit po? Kasi, pag nagutom ka, tara, punta tayo sa fast food, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganito. Naintindihan niyo ba? Bakit po? Kasi, binless na po kami ng Panginoon. Hindi na tayo katulad ng dati na, sana makapag-birthday man lang ako, kahit man lang maka-order ako ng isang hamburger sa fast food. Ngayon po, sa blessing po ng Panginoon, napakasimple na lang po sa atin yun. Bakit? Kasi, naranasan na namin yung pag-bless ng Panginoon sa buhay po namin. Noon, hirap na hirap tayo eh. Di ba? Noon, naranasan namin, mga kapatid, yung mga anak ko, mag-aaral sila. Pupunta sa bayan, pupunta sa school. Kandungan pa sila eh. Ang baon nila noon, ang pamasahe, 250 bawat isa. 2 pesos and 50 centavos papunta. Bibigyan namin sila ng pamasahe, saka extra na baon. Sige, punta kayo sa bayan. Yung panganay ko, saka yung pangalawa, magkakandungan pa eh. Sasakay ng jeep. Magkakandungan. Anong dahilan? Para makatipid. Para sa Sunday, makapag-tithe sila, makapag-offering sila. Elementary pa lang po yan, ha? Minsan nga, naranasan nila eh. Sumakay sila ng jeep. Umupo sila. Maluwag-luwag naman yung jeep. From Kalumpit to Hagonoy. Nandun kami sa, isang bayan. 2 barangay bago makarating ng bayan. Sumakay sila, 250 ang pamasahe, minimum. Pinandungan ng kuya yung mas nakababata. Nakita ng driver. Ato, maupo ka na lang. Sabi niya, huwag mo nang kandungin yung kapatid mo. Hindi po. 250 lang po kasi babayan namin. Nagtitipid po kami. Hindi, umupo ka na. Hindi po, isa lang po babayan namin. Hindi, sabi ng driver, umupo ka na. Sige, 250 na lang ang babayad mo. Kasi takot eh, mga bata, di ba? Sumakay pa nga sila ng tricycle eh. Sumakay sila ng tricycle. Nagkandungan pa. Tapos 250 lang ang binayad. Kaya lang, pagkabayad, takbo. Nag 1, 2, 3. Pagkabigay, takbo. Sabi ng driver, sandali, bata. Sabi, bakit po? Bakit 250 lang? Dalawa kayo nagkandungan naman po kami. Sa tricycle, di ba? Hindi naman ano yun. Basta dalawang pinag-usapan, dalawa kayo sumakay, dalawa bayad. Pero alam nyo, ang ginawa ng mga anak ko nung nakapagtrabaho na sila, binalikan nila yung tricycle driver na yon. Sabi niya, kuya, tatanda mo ba kami? Oo, kayo ba? Hindi ko ba kayo? Makakalimutan ko ba kayo? O kuya, pasensya ka na ha? Eto, ay, ano yan? Hindi, kuya, natutuwa lang kami kasi noon, pinatawad mo kami. Ngayon, ikaw naman bibigyan ko. Di ba? Di ba napakaganda yung ganon? Tama? Bakit, mga kapatid? Pinagpapala na sila eh. Kaya nga mga kapatid, nung nagkatrabaho na sila, ano pong binigay ng Diyos sa kanila? Nagkaroon sila ng sasakyan, kanya-kanya sila. Segunda mano yung sasakyan nila. Kaya lang, yung Montero ko noon, ibinenta, sabi nung dalawang kuya, yung madal mo ko na. Kasi 5 na po yung anak ko, 5. Ano po? Yung isa, 34, 33,
30 yata, 30 yung isa, o 30, 29 years old, tapos yung isa 25, tapos yung isa 22 yung bunso namin. Yung pong apat, graduate na sila, nagtatrabaho na sila, yung bunso ko 22, graduating po this coming, coming year, na June, graduation niya. Alam niyo mga kapatid, na nangyari sa kanila, may Montero ako noon, sabi sa akin, Dad, benta mo na lang yung Montero mo. Tapos, bili tayo ng 3 sasakyan. Ha? Paano gagawin natin doon? Wala naman akong pambili. Sabi ko, gaganito gagawin natin, Dad, sabi niya. Bilan mo kami ng segunda manong kotse. Kami dalawa ni Kuya. Sila, dalawa, nag-uusap sila dalawang magkuya Sabi ni Kuya, kami may kapatid ko, sabi niya, bilan mo kami dalawang sasakyan, segunda mano. Tapos, ikaw, kukuha tayo ng brand new na sasakyan, Fortuner, para naman sa'yo. Tapos, sayong 3, magko-contribution tayo para sa monthly ng sasakyan mo. Sabi ko, pwede. Akala ko, sabi ko, kukunin yung sasakyan, bebenta para sa inyo. Hindi, Dad. Kasi nakakaya naman. Kukuha kami ng brand new, ikaw luma yung sa'yo. Gusto namin, kahit segunda lang sa amin, brand new sa'yo. Tingnan nyo yung anak, ha? Tingnan nyo yung mga anak namin, ha? Mga kapatid, pinagmamalagi ko sila kasi tama yung kaisipan nila. Mas gusto nila na yung magulang ang nakakaangat kesa sa kanila. Hindi nila pagyayabangan yung tatay nila na, oy, dahil mas maganda buhay namin sa'yo. Kasi ikaw, ano ka lang kami, ito maganda yung trabaho. Hindi ganon. Sabi nila, Dad, yung sa'yo, brand new. Yung sa amin, segunda mano. Okay? Pagkatapos, share kami ng ni Kuya, magtulungan kami ni Kuya para yung monthly due mo ay maibigay natin. Ayun, nagkatulungan. Nangyari po yun. Natapos yun after 5 years. So, after 5 years, 27,000 Pastor, monthly yun sa Fortuner. After 5 years, eto na. Dad, tapos na yung Fortuner. Tapos na. Anong balak nyo ngayon? Dad, pwede bang benta na namin yung mga kotse namin? Kami naman ang kukuha ng brand new. Sabi ko, pwede. Diba? Pwede. Ganun po ginawa namin. Binenta namin yung mga sasakyan nila segunda mano. Ayun. Tapos yung sa akin naman, tinrade ko rin, pinalitan ko, naging Hilux na ngayon. So, ganun po yun. So, mga kapatid, pare-pares kami brand new. Tapos yung isa namang anak ko na pangatlo, nagtrabaho din. Sabi, Dad, kailangan ko ng sasakyan kasi pandemic po nung time na yun Pandemic. Ayun. Sabi ko, saan ba kaya? Ayun, nakita ko, may blessing pala kami. Yung mga inipon-ipon ko kung saan-saan po kami nagkaipon-ipon. Pinagsama-sama ko yun, nakabili kami ng segunda mano. So, 3 pala kami yun, naging 3 na sila. Pang-4 na ako, nagtumulong doon sa 27,000, Pastor. Okay, ayun na yata, dito na ako. So, hanggang sa nangyari po noon, nangyari po noon, mga kapatid, 4 na kami naguhulog doon sa 27,000. After 5 years, sabi ng mga anak ko, kukuha na raw sila ng bagong sasakyan. Binenta po namin lahat yun. Yung mga segunda mano. Ngayon, 2 years na po lumipas, magti 3 years na yung isa, brand new na po lahat na sasakyan ng mga anak ko. Bakit po ganun nangyari? Kasi po, bata pa lang sila, marunong na silang mag-tithes. Amen? Marunong na po sila mag-offering. Marunong na po sila mag-sacrificial. Kaya kayong mga bata, listen mga bata, elementary o high school, kung magkano ang tinanggap nyong baon sa inyong magulang, magbigay kayo ng tithes nyo. Magbigay kayo ng offering nyo. Maniwala kayo sa akin. Kung paano ito nagawa ng mga anak ko, naniniwala ko, ganun din ang pwedeng gawin sa inyo ng ating Panginoon Diyos. Mga magulang, huwag kayong konsentidor. Turuan nyo yung mga anak mo. Huwag nyo sabihin, kawawa naman yung anak ko. Naghihirap siya. Pansamantala lang po yan. Pero mas makapatid, mas malaki, mas mahabang panahon yung mararanasan nila ang kasaganaan. Elementary, 6 na taon lang yan. College, 4 o 5 taon lang yan. Pero mga kapatid, after graduation nila, mahabang panahon sila na mag-e-enjoy ng blessing ng Panginoon. Kaya po yung mga anak ko, nung nagsimula silang magtrabaho, may sasakyan na sila. Bakit? Pinagpala sila ng Diyos Bakit? Sila pong number 1 na contributor, ng supporter ng aming simbahan. Nung bata pa sila. Maliit lang yung naibibigay nila. Magkano ba yung baon nila sa loob ng 1 linggo? Magkano ba yung offering nila sa loob ng 1 linggo? Maliit lang po yun. Pero God count it big, mga kapatid. Diba?
Maliit lang sa paningin natin, pero sa Panginoon, malaki yun. Bakit? Kasi parehas lang ang kanilang panukat na ginamit nung nagbigay sila. Mga kapatid, panghuli, tingnan po ninyo. Ito, dito tayo manguhuli. Apo, dito tayo matatapos. God promises to use your scoop to bless you. Alright? Alam niyo mga kapatid, may panukat ang Diyos kung paano tayo ibibless ng Diyos. Alright? Pastor, mayaman na siya E di, malaki ng tsansa na mas marami ang kanyang tatanggapin sa Panginoon. Tingnan natin kung ano po sabi ng Bible. Luke chapter 6, verse 38. Luke chapter 6, verse 38. Sige po. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. May prinsipyo po, di ba? Anong prinsipyo? Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Paano kung hindi ka nagbigay? Hindi ka bibigyan. Hindi ka nagbigay So, hindi ka bibigyan. So, anong gusto natin? Bibigyan o hindi bibigyan? Bibigyan. So, anong dapat natin gawin? Magbigay. Tama? Ano sabi po ng Bible? Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Okay, ito. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Okay, tingnan po ninyo May panukat po ang Diyos Okay. Kapag ang ginamit mong panukat sa iyong pagbibigay ay takal na mabuti, ano ang babalik sa iyo? Takal na mabuti. Tama? Kung ang ibibigay mo ay pikpik, ibig sabihin, siksik siya. Okay? Ang ibabalik ng Diyos sa iyo ay siksik din. Kung ang ibibigay mo sa Panginoon ay liglig, ang babalik sa iyo ay liglig din. Kung umaapaw ang ibibigay mo sa Diyos, ang babalik sa iyo ay umaapaw. Tingnan po ninyo. Nung ako po'y kabataan ko, merong dumadaan na sorbetes. Tama po ba? Ganun din sa inyo dito, di ba? Yung tring, 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 tring. Yung tinutulak pa ng panahon nun Kasi it was 50 years ago. Ano po? Alam niyo mga kapatid, pag dumaan na po yung sorbetes, mura pa ho ang ice cream noon Mura pa ice cream. Magdadala po ako noon, baso. Ano po? Hindi lang po basta baso, kundi garapon. Yung malaki. Okay? Pero pambili ko lang, 10 centimos. Sa akala ko, pag naglabas ka ng isang basong ganon, 10 centimos, pupunuin niya. Sabi ko sa kanya, kuya, pabilan nga po ng sorbetes. Eto lalagyan ko, tapos bibigyan ko lang siya ng 10 centavos. Sabi niya, ang laki naman ang lalagyan mo. Kuya, punuin mo yan, 10 centimos. Ay, hindi pwede, sabi niya. 10 centimos lang yung binigay mo Kaya, ang ibibigay ko lang sa'yo, alagang 10 centimos din. Alam niyo mga kapatid, kung minsan ganun tayo di ba? Nagbigay ka pala ng tithes mo, gusto mo, lahat ng pagpapala ay tatanggapin mo. Hindi po pwede ganun. Kung ang ginamit mong panukat ay tithes lang, 10% lang, tithes lang din po ang pwedeng ibalik ng Diyos sa atin. Maliwanag po, ayan po, takal na mabuti. That is fair giving po yan. That is our tithes percentage. Di ba? Takal na mabuti. Pero kung ginamit mo, ipikpik, liglig, o umapaw pa, ang ibabalik sa iyo ng Diyos ay kung anong panukat ang ginamit mo, ganung panukat din ang ibabalik sa iyo. Tama po ba ako? Sapagkat sa panukat na iyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Kaya kapag nagbigay ka, kaunti lang ibinigay mo, ang babalik sa iyo kaunti din. Hello? Naintindihan niyo po ba? Kaya ngayon ang tanong ito. Ito po ang tanong. Bakit ang tagal-tagal ko nang nagbibigay? Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nararanasan yung umaapaw na ibinabalik ng Diyos sa akin? Bakit? Kasi, check mo kung paano ka nagbibigay sa Panginoon. Baka yung panukat mo, nagbigay ka sa Panginoon, isang kutsara lang. Kapag isang kutsara lang ang sinukat, ginamit mo sa Panginoon, isang kutsara lang din ang babalik sa iyo. Kapag isang pala ang ginamit mo, pagbigay sa Panginoon, isang pala din ang panukat na babalik sa atin. Yan po yung simpleng paliwanag. Ano po? Kung ang susukat na gagamitin mo ay kartilya din ang panukat na ibabalik ng Diyos sa iyo. Pero kung isang truck ang ibibigay mo sa Panginoon,
isang track din ang pwedeng ibalik ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, yan po ay isang simpleng ilustrasyon lang yon. Pero yan po ay makatotohanan. Bakit? Kasi nangyari din po sa amin yan. Isipin mo, sino ba ako? Ano bang kinikita namin? Wala naman pong malaking kinikita sa amin eh. Kami po umaasa lang din po sa pananampalataya namin, pagtitiwala namin sa Diyos. Hindi naman po mayayaman yung mga membro namin eh. Ano po? Pero mga kapatid, bakit po ganun ang buhay namin? Naranasan namin yung blessing ng Panginoon sa aming buhay because we use what God requires only. Diba? Kung ano ang inihiling ng Diyos sa amin, yun ang binibigay namin. Nagbibigay kami ng tama, siksik, liglig at umaapaw sa Panginoon upang mga kapatid, lalong marami ang pagkakataon na magamit ng Diyos ang mga resources natin para sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan po ninyo, minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay sa Kanya. Kaya gusto nyo ba maranasan din ang naranasan namin? Kaya gusto nyo bang maranasan din ang naranasan ng iba? Mga kapatid, pwede po yan. Depende po sa puso mo. Huwag mo sabihin sa akin, wala akong may bibigay sa iyo, Panginoon, kasi wala pa akong trabaho. Pero sigurado ako, nagkakapera ka kahit paano. Weekly, monthly. Kung nagkakaroon ka pa ng ganun, huwag kang mag-atubili. Ibigay mo, magsakripisyo ka para sa Panginoon. And the same way, mga kapatid, ganun ka naman igagantimpalahan ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, katulad po ng mga tinuturo ko sa mga kapatid natin, wala ka ba? Wala ka, di ba? Kaya kaya hindi ka nakapagbibigay. Pero tanong ito, gusto mo bang magbigay? Gusto mo ba natin magbigay? Pag-itaas nga po. Sino nga po gusto magbigay? Gusto mo ba natin? Amen. Kung gusto mo magbigay, paano ka magbibigay? Wala naman ako eh. Tama? Lord, gusto ko magbigay, kaya lang wala ako eh. Paano ka ngayon makapagbibigay? Paano? Kayo, mag-isip kayo, paano kayo makapagbibigay? Wala naman kayo may bibigay eh. E di humingi kayo sa Panginoon. Tama? Humingi tayo sa Panginoon. Lord, pwede ba pagkatiwalaan niyo po ako para ako'y gamitin niyo makapagbigay sa church? Gusto ko po magbigay eh, pero wala po ako eh. Tama? Kanino ba nagmula ang lahat ng bagay? Sa Diyos. Sino ba ang pwede magbigay sa atin? Wala naman tayong tatay na mayaman na pagmamanahan natin. Wala. Pero meron tayong Diyos. Amen? Na kayang ibigay ang anumang bagay na kailangan natin. Di sabihin natin sa Kanya, Lord, subukan niyo po ako. Pagkatiwalaan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ngayon. At gusto ko pong magbigay sa inyo. Pangangailangan ng simbahan namin. Gusto ko po magbigay. Katulad kanina nakita ko, di ba? Yung mga program ninyo, mga kapatid, this week, this coming week, o itong week na ito, hanggang sa Sunday, o hanggang sa katapusan ng buwan na ito, marami kayong events, marami kayong activities, marami kayong mga pangailangan ng inyong simbahan. Darating pa yung anniversary nyo. Kailangan po ba anniversary nyo? January 25. Mga kapatid, kailangan po natin ng gastusin. Tama? Kailangan natin ng funds. So, paano ito? Paano mangyayari itong mga activities po natin? Mga kapatid, kung hindi tayo magbibigay, kaya na po dapat natin gawin. Sabi natin sa Panginoon, Lord, gusto ko pong magbigay eh. Kaya lang, Lord, wala pa po ako eh. Pwede po bang pagkatiwalaan niyo ako? Hello? Diba? Pwede ba natin hingin sa Panginoon yun? Pero tandaan mo, ang Diyos tapat siya. Kailanman, hindi siya sinungaling. Kaya kapag nangako ka sa Panginoon, nabibigyan ka niya, pag binigyan ka niya, huwag ka rin maging sinungaling. Amen? Maging tapat ka rin sa Panginoon. Susubukan ka ng Diyos. Tama? Marami na po ako napag-preachan sa simbahan ng ganito paraan, mga kapatid. Alam nyo, marami po nanalangin, lumuhod, nanalangin, wala sila. Sabi nila, Lord, bigyan niyo po ako. Gusto kong maging kabahagi ng gawain namin sa dito po sa church na ito. Mga kapatid, they prayed with the same prayer. What then? God blessed them. God gave them. Nung binigyan sila ng Diyos, doon na po nagsimula na subukan ng Diyos kung paanong totoo ang mensahe ng Panginoon ng Diyos ay kaya niyang magpala. Sino pwede niyang bigyan? Yung mapagkakatiwalaan. Tanong, mapagkakatiwalaan ka ba?
Young people, mga estudyante, mga elementary o high school, college kayo, magtapat kayo sa Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon, mga nanay, wala ko kayong trabaho kasi nasa bahay po kayo, di ba? Ang trabaho niyo nasa bahay, sa gawain niyo, sa mga anak niyo, sa pamilya niyo. Yes. Pwede rin po kayo mag-pray sa Panginoon, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, gusto ko po magbigay sa church namin kasi marami po kami pangailangan. Pwede po ba niyo akong pagkatiwalaan? Bigyan niyo po ako. Magbibigay po ako sa church. Pero tandaan mo, pag binigyan ka ng Diyos, mula sa araw na ito, bibigyan ka ng Diyos, maniwala ka. Bibigyan ka, magkakaroon ka. Kailangan, yung prayer mo, yung inisip mo, na gusto mo magbigay sa Panginoon, pag binigyan ka ng Diyos, siguraduhin mo lang, maging totoo ka, magbigay ka sa Panginoon. Baka mamaya, nung nakatanggap ka na, joke only, kamo. Yeah? Naintindihan niya? Baka kapag nagkaroon ka, ay, salamat, may pambili na ako ng damit. Nakalimutan mo na yung pangako mo sa Panginoon. Hello? Ay, pamasko ko ito. Ay, pangaginaldo ko ito eh. Agin to eh. Sarili mo to. Oy, listen. Kapag humingi ka sa Panginoon, maging tapat ka rin. Kasi naging tapat ang Diyos sa iyo. Amen? Huwag mong kakalimutan. Kaya mga kapatid, kung gusto nyong maranasan ang umaapaw na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, magbigay tayo sa umagang ito ng umaapaw pa sa Panginoon. Amen? Gusto nyo maranasan yung umaapaw na blessing, ang balik ng Diyos sa atin? Bigyan natin yung umaapaw. Amen? Na-bless po ba tayo? Sige po, tayo po natin magsitayo. Tayo po tayo. Mga kapatid ko minamahal, tandaan po ninyo, ang Diyos ay tapat. Ang bawat panalangin ng bawat isa sa atin ay pwede po niyang pakinggan. Pwede po niyang gawin. Sabi natin sa Panginoon, Lord, gusto ko po na maging daluyan, maging daan, maging kasangkapan ng pagpapala ng simbahan namin. Pwede po bang pagkatiwalaan niyo ko, bigyan niyo po ako, at pangako ko sa inyo, magbibigay po ako para sa pangailangan ng aming simbahan. Kapatid, kung nangusap ang Diyos sa iyo, kung totoo sa iyo, na gusto mong maging kabahagi, totoo sa iyo, na gusto mong magbigay sa church, gamitin ka ng Diyos para i-bless ka rin ng Panginoon at ang iyong pamilya at ang simbahan ito. Lumapit po kayo rito sa harapan, manalangin kayo sa Panginoon. Sige po, lapit kayo rito sa harapan. Mag-pray kayo, mga kapatid. Ang Diyos, ang kanyang biyaya,